Alright yan guys, pag-usapan po natin grabe po ito matindi po ito. Sabi po ay meron pong nahuling Chinese national na nag-e-espiya umano sa mga kampo ng militar. So napakabigat po yan na usapin po lalo ngayon. Sa ating gobyerno ay tinitiktikan na po pala tayo, hindi po natin alam. At ang mga pinagtatalunan po ng mga tao pagiging kanilang mga pagiging panatiko nila ng mga politiko, no? Grabe na to. Nag-aaway ang mga DDS sa mga pro-BBM. Napakasimple lang naman po ang problema Kapag mayroon kayong pananagutan, mayroon kayong accountabilidad, harapin ninyo. Iniimbestigahan ka, sino ka man, sa side ka man ni Bongbong, sa side ka man ng mga Duterte, harapin mo na lang, due process naman yon. Tama. So bakit kayo nag-aaway, nagtatalo, no? Ito po isa lamang sa epekto ng mga kaganapan po sa nakalipas po na administrasyon, dahil nag-umpisa nga po yung Pogo dito na sinasabi po noon na okay lang daw, malinis naman. Sino ba yung nagsabi na malinis ang Pogo? And later, no, dito po natin nalaman na yung po pala ay punong-puno ng kriminalidad, pagkakaroon ng sindikato na mismo sa loob ng ating bansa ang nangyari. Yan po yun, no? So grabe po, and ngayon nga, no, marami po sa investigasyon na lumalabas, katulad po ng kay Alice Guo. Ngayon tignan ninyo, may spy na po pala sa atin, sa militar ng ating gobyerno. Yan po yung pag-uusapan natin. Play po natin yan bago po tayo magbigay ng opinion mamaya. Hindi natin pagtatagalin yan. Click the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, let's go! So yun nga mga tol, i-play na po natin tong balita na to at pag-usapan natin yan. Abuso ang isang Chinese national at dalawang kasabot niyang Pinoy na sangkot umano sa pang-espiya sa mga kampo ng militar, opisina ng gobyerno, pati mga mall, gamit ang ilang high-tech na equipment. Ang Chinese national lumalabas na graduate ng isang universidad na kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ito ang ilang high-tech na intelligence, surveillance and reconnaissance equipment na na-recover ng NBI at AFP mula sa sasakyang ginamit ng isang Chinese national at dalawang Pilipinong kasamahan na sangkot umano sa paniniktik sa mga kampo na militar at ilang mga vital installation sa Luzon noong Disyembre. Ang mga gamit na ito hindi raw basta-basta dahil kayang bumuo ng 3D map ng kahit anong lugar na pupwestuhan niya kahit hindi pumasok sa loob. Kayang ipadala real-time at posible umanong naipadala na sa hindi malamang lugar ang anumang datos na nakalap sa mga lugar na inikutan nito. So alarming in the sense na itong mga equipment is capable of producing coordinates. I don't want to sound as an alarmist, pero pwede ho kasi itong gamitin in terms of drone control. Malalaman ho nila yung ating topography. Kasama umano sa inikutan ng grupo ang ilang EDCA sites o yung mga base militar ng Pilipinas kung saan pwedeng magpwesto ng mga sundalo, pati na ilang mall, airport, seaport, opisina ng gobyerno at planta ng kuryente. Ongoing yung investigation namin kung bakit kasama yung shopping malls. Titingnan pa namin yung anggulo na kung saan mag-fit doon sa kanilang modus. Okay, no, bago natin tuloy yan, grabe yung pumasok ngayon na ito sa ating bansa, no. Hindi na lang to basta mga sindikato, talagang direkta connected na sa international security po ng ating bansa. National security po ng ating bansa pala, no. Talaga pong hindi basta-basta, no. Hindi lamang pala ito mga inchik, no. Talagang malala po maging korupsyon sa bansa natin dahil Pilipino po mismo inilalagay po
tapos alanganin yung bansa po natin. At ito nga, na-recover tong mga to, no? Hindi basta-bastang gamit, no? Mga device na high-tech. Ibig sabihin, nasisipat na nila yung mga lokasyon ng ating bansa. Yung electricity, at hindi natin malaman bakit pati nga daw mga mall sinipat na nitong gamit ng mga makabago high-tech na device po na ito. Naikot nila at ano ba ibig sabihin? Meron ng ideya, meron ng alam yung CPP, Chinese Community Party ng China, gobyerno ng China sa ating lugar, pati mga base militar ng EDCA at mga posisyon sa gobyerno militar natin alam na. Yan na po ba yung sinasabi diyan? At ano po masasabi ninyo, no? Kasi sa panahon ngayon, marami nagsasabi wala daw, okay lang ang pro-China eh. Diba? Diba ninyo alam pagka hawak na ng China ang lahat, diba? Gayahin na yung pamamalakad sa bansa nila. Parang sila na yung gagawin ninyong mga Diyos. Ganyan yan, diba? So ngayon, mga tol, no? Ipapanoorin pa rin natin ng patuloy para dun sa mga karagdagang impormasyon. Play natin, play. Nabuking ang operasyon matapos matunugan ito ng AFP at NBI. Arestado ang Chinese national at 2 Pinoy na kasabwat. Last December, na-share sa amin ng Naval Intelligence ng Armed Forces of the Philippines ang isang information na merong Chinese group na nagpunta dito sa Pilipinas at nagmamanman sa ating territory. Fortunately, yung aming cybercrime team with the help of the Special Task Force were able to locate yung tao. Tinanong ho namin siya kung licensed surveyor ba siya, galing ba siya sa isang private company, military ba siya or law enforcer, etc. So wala siyang naipakitang permit. Batay sa imbestigasyon, ang sangkot na Chinese national ay isang engineer na graduate ng isang eskwelahang kontrolado umano ng People's Liberation Army ng China. 5 taon na raw itong nananatili rito sa bansa. Nakitaan din daw sila ng mga deposit slip na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos linggo-linggo at may financer din daw mula sa China. Kinasuhan na siya ng espionage in relation to violation of cybercrime law. Ang mga kasabwat naman niyang Pinoy, nag-execute sila ng extrajudicial confession saying that inutusan sila nito na umiikot sa ganitong lugar and then i-process itong klase ng equipment through the directives of the Chinese nationals. Ayon sa AFP, ito ang pangalawang beses mula nung nakaraang taon na nakabisto sila ng pang-ESPya ng ganitong paraan. Inaalam na raw kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Last year, we also apprehended another Chinese individual who was himself driving an Innova, Toyota Innova vehicle, which had the similar setup of equipment. We are still conducting also the forensics on the equipment, but initially, what we saw in the equipment were pictures of camps, picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito. Para sa GMA. Alright, so yan po yung mainit na balita patungkol po riyan, no? So, actually, kahapon pa nga po yata itong balita na to. Pero, di ba, marami pong hindi nakakaunawa po sa bagay na ito. Na ganyan po na nag-iikot sa ating bansa po mismo, teritoryo na po natin mismo. Kumbaga, core location na po itong pinapasok po mismo ng China. At merong mga pruweba, merong mga slip, merong dumarating po na pera, pondo, funded po sila ng Chinese po talaga, no? Ng China. So ano kayang gagawin ng gobyerno po natin dito ngayon dyan? Yan ba'y dapat i-deport? Diba? At tingin ko dapat pigain kung anong makukuha ang impormasyon kasi tayo pinapasok na po, inaalam na yung lugar po natin at marami po mga trader po ngayon na masasabi, no? Trader talaga yun, word. Sorry for that word, pero parang ganun po yung mangyayari kasi
pinagkakanulo kumbaga yung ating bansa na po sa kalabang bansa po ngayon. And yet, ang rami pong nagsasabi na we are friends of China. Diba? Tama ba yung grammar ko? So yan, kaibigan daw po tayo ng China and tinitiktikan po tayo. Huwag naman po nawa, no? Pwede nilang gawin yung gusto na nila, ibagsak yung puntiryahin ng mga mahalagang asset po ng ating bansa. Bumagsak po ang bansa po natin, tapos pro-China pa rin kayo. Diba? Ano bang gusto ninyo talagang mangyari? Kaya nga po, dapat suportahan po ninyo lalo ngayon ang ating pamahalaan sa pag-iimbestiga dito sa mga nagpapapasok po nitong mga bagay po na ito sa bansa natin. Pag-i-espiya, pagtatraitor, pamamasok sa ating gobyerno mismo. Alis ko, kamusta na, ano? Mga issue dyan. Sino mga connected sa problema po na yan, sa Pogo? Diba? Marami po problema dyan. At wag na po natin, please lang, lalo na dyan sa mga religious leader dyan, sa mga religious group, mga samahan po dyan na sumusuporta sa hindi pag-iimbestiga, pagpapatupad ng due process investigation, pag-e-exercise, pag-i-implement ng law, ng batas, ng power ng ating gobyerno, especially doon sa mga ganito pong bagay, no? National problem po talaga ito. So ikaw, anong masasabi mo po dito sa video po na ito, na hindi na lamang po talaga basta politika ito? Ito po ay matindi po ang kalagayan po natin ngayon. Kailangan po nating ipanalangin ang ating bansa na maging maayos po ang lahat, hindi po magkaroon ng problema at lahat po ay makatawag po sa Diyos, no? Comment down below and please do not forget to hit the subscribe button. Kita ulit tayo sa susunod na video.